Ngayong gabi po ang ating pong pag-uusapan ay kinamagatan nating gospel, okay? So ngayon po alam ko na medyo talamak or laging nababanggit, naririnig natin ang salitang gospel at ngayong gabi po ay idi-deepen lang po natin o palalimin natin yung ating understanding tungkol po dito sa gospel. So sana po mas maintindihan natin kung ano ba talaga ang kahulugan at ang kahalagahan ng gospel sa ating mga buhay, sa ating po bilang mga Christians, bilang mga believers. At tayo po bilang mga believers, ano po ba yung maganda at mabuti nating maging approach towards sa gospel. So kung tayo po ay mga believers ng ating Panginoon, tayo po, ano po yung ating mga magiging responsibilidad, no, sa gospel. At ito po ay ating pag-aaralan ngayon. Ang ating pong opening verse ay mababasa po natin sa Mateo chapter 4 verse 23. Sabi po rito, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo. Yan po yung gospel. Ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Tingnan niyo po mga kapatid, nung nag-start si Jesus Christ ng kanyang ministry, ang first and foremost niyang goal at ang first and foremost niyang task ay ipangaral ang gospel ng kaharian. Mamaya maintindihan natin bakit gospel ng kaharian. At si Jesus Christ dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting ng ebanghelyo, ng gospel, ng mabuting balita ay nag-perform siya ng miracles. Kaya naniniwala ako mga kapatid na napaka-vital na maintindihan natin ang gospel. Dahil naniniwala ako ito yung power upang maranasan natin yung mga magagandang at dakilang bagay na kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? We will start with the gospel. Ready na po kayo mga kapatid? Okay. Siyempre, mas maganda po na maintindihan natin paano po ba ginagamit nila yung salitang gospel nung panahon nila. Okay, tandaan po natin, ang Biblia ay isinulat po sa ibang lengguwahe at ang mga sulat na nandito ay ginamit nila na angkop dun sa kanilang panahon. Ginagamit po nila yung mga salitang ito, yung mga kultura, kung meron man tayong mga nabasa, mga kasaysayan, kwento, halimbawa may ginawa yung haring ito, may ginawa si Jesus Christ, yung po ay naaangkop sa panahon nila. So mas maganda, para mas maintindihan natin ano po ba ang kahalagahan ng gospel sa ating mga buhay at para makita rin natin yung sarili natin, ano ba yung aking magiging obligasyon sa gospel, ay intindihin po natin paano po ba ginagamit nila ang gospel nung panahon nila. Okay? Ang gospel po ay from Greek na euangelion, no? Meaning a good message. So kaya po ang iba pang tawag sa ebanghelyo o sa gospel ay mabuting balita. Okay, tatandaan niyo po yan Gospel means good news. And uwangelizo. So dalawang Greek word po yung pwedeng gamitin sa pag sinasabi nila yung salitang gospel o ebanghelyo. Meaning to announce good news. So same, no? So it's about good message or announce good news. Or mas kaya pag sinasabi nating evangelize, yung euangelizo. Kumbaga yung euangelion ay ang noun at euangelizo yung verb. Okay? Especially the gospel to declare, to bring glad tidings. Okay? Ginagamit na rin yung gospel sa kapag sinasabi nating nagpi-preach yung tao. Okay? Gospel, mga kapatid, is a compound word. Yung you means good and yung agelion means announcement. So, combined word po yung original word na gospel. Okay? Sa Hebrew, mga kapatid, kapag sinabi nating Hebrew, ito naman po yung terminology nila nung lumang tipan, nung unang-una pa. Okay? Kumbaga, ang pinag-uusapan po natin ay, halimbawa, ang present
ay yung panahon ni Jesus Christ. Pero before kay Jesus Christ, ginagamit na po nila yung salitang gospel pero sa Hebrew, kasi Hebrew po ang original translation ng Bible sa Old Testament, ay biser, yun yung verb, at yung noun ay besora, which means royal news or a national announcement. Okay, so originally, ang gospel mga kapatid ay ginagamit nila kapag merong national announcement. Okay? Ibig sabihin po, ginagamit ang gospel at ito ay magmumula sa kaharian, royal news. Okay? So, tingnan po natin yung ilang mga bagay, ilang mga example sa Biblia kung paano ginamit yung gospel sa Old Testament. Okay, bigyan ko lang kayo ng isang example. Noong unang panahon, usong-uso po talaga ang pakikipaglaban. Usong-uso ang mga giyera. Usong-uso yung agawan ng teritoryo. Okay? Kasi wala pang United Nation. Ang isang bansa ay nagiging malakas kapag malawak ang kanyang teritoryo. Kapag marami siyang tao, kapag marami siyang populasyon, kapag marami siyang populasyon, possible marami siyang sundalo. So kaya noong unang panahon, usi yung gera. At sa panahon po ng Old Testament, no, yung ang bansang Israel, kung tatandaan ninyo si David, si King David bago siya maging king, nung siya ay binatilyo pa, 'di ba? Tinalo niya si Goliath. Meron po kasing pakikipaglaban, may style ng pakikipaglaban noong unang panahon na hindi kailangan makipaglaban ng lahat ng army against sa kalaban nila. Ang ginagawa nila, pumipili sila ng pinakamagaling nilang warrior laban dun sa kanilang kalaban na bansa. Kung sino man ang matalo dun sa pinakamagaling na warriors ng magkabilang kampo, yun po ang magiging panalo na bansa. Okay, halimbawa, ang US nakipaglaban sa Japan. So pinagharap nila yung best warriors nila. Okay? Natalo ng US yung warrior ng Japan. So ngayon ang Japan ay magiging colony ng US. Masasakop nila ang Japan. So mga kapatid, halimbawa, nagkaroon ng pakikipaglaban at natalo, halimbawa si David, nakikipaglaban po sila malayo sa kanilang bayan. Hindi po sila naglalaban sa bayan. Naglalaban po sila sa isang ilang or isolated na lugar. Sabihin na natin sa disyerto sila naglalaban. Ngayon, dahil nakikipaglaban yung mga warriors malayo sa kanilang bayan, kapag sila ay nanalo, mga kapatid, kailangan may tumakbo or may umuwi sa bayan nila para i-announce kung ano po ang resulta ng pakikipaglaban nila. Diyan po ginagamit yung salitang gospel. Or nung unang-una pang panahon, diyan po binagamit yung besora. So may tatakbo, may messenger na uuwi sa bayan nila at ibabalita po niya na ang kanilang kaharian ay it's either natalo o na nanalo. Pero mas intended po gamitin yung gospel sa Old Testament kapag good news. So ibabalita nila, nagtagumpay tayo. Atin pa rin ang kaharian na to. Atin pa rin ang lupain na to. Magdiwang kayo. Magdiwang tayo. So yung mga karamihan po ng mga babae naman na naiwan dun sa bayan nila dahil hindi naman po sila lumalaban, sila po yung magpe-prepare ng songs, sila yung magpe-prepare ng food, sila yung magpe-prepare ng festival pag-uwi ng mga sundalo nila galing sa pakikipaglaban. Bakit po makakapag-prepare sila? Kasi naka-receive na sila ng good news. Okay? So mga kapatid, ulitin ko, ito yung original na pagkakagamit ng gospel sa panahon nila. So tandaan natin, so yung salitang gospel sa panahon ni Jesus Christ and even before ng panahon ni Jesus Christ ay originated sa military and royal context. Okay? In the Hebrew Bible,
This referred to announcing that a war had ended or that a new king was taking power. Okay, mas gamit na gamit din po yung Besora sa Hebrew or Evangelion sa New Testament kapag po meron ding bagong hari na na-proclaim. Okay, diyan nating babasahin mga kapatid at tutunghayan yung kwento po na ilang isasalaysay ko sa inyo, no? So, si King David mga kapatid ay siya yung gamitin natin na example. Si King David ba to? Tama, ayan. Si King David mga kapatid, the greatest king of Israel, merong nakipaglaban sa kanya na isa sa mga anak niya. Yan. Ito si Absalom mga kapatid. Si Absalom ay nakakuha ng supporter. Gusto ni Absalom siya na yung maging hari sa Israel. Kahit buhay pa yung kanyang tatay, buhay at malakas pa. So mga kapatid, yung dalawang kampo, yung kampo ni Absalom, yung kampo ni King David, naglaban sila. Okay? So sa gitna ng pakikipaglaban, mga kapatid, natalo si Absalom. Ngayon, may isang kusita or isang messenger ang kailangan tumakbo papunta kay King David. Okay, basahin natin sa 2 Samuel chapter 2 verse 18. Chapter 18 verse 31. Okay, sabi rito, dumating naman ng kusita, yung po yung tumatakbo dun sa aking pinakita sa inyo. Ganito ang sabi, magandang balita, kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat na naghihimagsik laban sa iyo. Mga kapatid, yung magandang balita na yan, Besora. Okay, o kung sa New Testament, may gospel po ako na dala, kamahalan. Magandang balita. Ano pong ibinalita? Nagtagumpay yung hari, si King David, sa kanyang mga kalaban. Okay? So yun po. Isa pang example mga kapatid, no? Nung si King David naman ay matanda na, mga kapatid, meron din siyang anak na gustong maging hari kapalit niya. So, yung pong anak na yon ay hindi po siya talaga ang totoong tagapagmana. Yung anak niya na ito ay nag-self-proclaim na ako na ang hari. Kasi po, nung panahon na to, matanda na si King David. Pero si King David, meron na siyang pinangakuan na talagang magiging kapalit niya bilang hari. Siya po si Haring Solomon. Okay? Ngayon, nag-proclaim na itong isang anak ni King David. So sa kampo niya, nagse-celebrate na sila. So ngayon, buti na lang yung kampo ni King Solomon, gumawa rin sila ng hakbang at mula sa pag-uutos ni King David, okay, i-proclaim niyo na si Solomon ang totoong kahalili ko. Okay, kaya mga kapatid, nagkaroon ng dalawang celebration. Yung celebration ng yung isang anak ni King David at yung celebration ng totoong kapalit na hari, si King Solomon. Ngayon nagkari na mula dito sa kampo ng proclamation ni King Solomon, narinig nila yung napakalakas na sigawan ng mga tao. Ngayon sabi nila, ano kaya yun? Expected nila, baka kung ano lang. Pero nalaman nila yung totoong balita sa pamamagitan ng isang messenger. Naka-receive sila ng Besora. Okay? Proclamation ng kung sino ang totoong hari. Mga kapatid, basahin natin sa 1 Kings chapter 1 verse 42. Ayan. Nagsasalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ng paring si Abiatar. Si Jonathan po, siya yung messenger. Halika rito, tawag ni Adonias. Narito ang isang mabuting tao at tiyak na mabuti rin ang dala niyang balita, Besora. Pagdating sa verse 43, sumagot si Jonathan, hindi po, ipinahayag na po ni Haring David na si Solomon na ang hari. Okay? So Besora, it's not a good news, but it is still a good news. Bakit? Meron ng bagong hari na na-proclaim. Okay? Mga kapatid, so I hope naiintindihan ninyo kung ano ang original context ng salitang gospel, ng mabuting balita. So yan po talaga yung original usage nito. Okay? So mga kapatid, nung panahon na po ni King Solomon, wala na po si King David, maraming hari ang pumalit sa kanila. Okay? At dumating pa mga kapatid dahil
ang mga naging hari na kapalit ni King David, ni King Solomon, yung mga susunod na hari, mga kapatid, may mga haring hindi naging mabuti. May mga haring hindi sumunod sa Diyos. May mga hari na pinili yung ibang Diyos kaysa kay Yahweh, sa totoong Diyos. Kaya mga kapatid, kung makikita ninyo, may dalawang linya kasi ang Israel ay nahati sa dalawang kingdom. The South Kingdom and the North Kingdom, o ang Israel at ang Judah. Kaya mga kapatid, mula kay maraming propeta ang nagbigay ng prophecy. Basahin natin. Isa sa mga prophecies, mga kapatid, ay sa Isaiah chapter 52 verse 7. O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan na nagdadala ng magandang balita. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihing, Zion, ang Diyos ay naghahari. Okay, mula sa mga prophets, kagaya ni Propeta Isaiah, naghula sila, ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan nila na balang araw, mga kapatid, balang araw, merong isang hari na, natatayo at siya ang maghahari. At ang daladala niya ay kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos na to, na dadali ng isang tao sa future nila, mga kapatid, siya yung kaharian niya ang magpe-prevail. Okay, so mga kapatid, kaya pansinin ninyo, yung proclamation ni Jesus Christ, nung binasa natin yung Mateo chapter 4 verse 23, sabi niya, ipinahayag, di ba, yung binasa natin, ipinahayag ni Jesus ang mabuting balita ng kaharian. Okay, balikan natin ha. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang gusto kong sabihin, si Jesus Christ, yung kanyang pagdating, it is the gospel, it is the besora, it is the euangelion na tinutukoy ng mga propeta na siya yung maghahari. Amen? Siya yung magpapakita kasi galing sa mga corrupt na leaders, mula sa mga corrupt na kings, ipapakita ng Panginoon kung paano maghari ang Diyos. At kapag napalitan ang isang hari, ano po ang ginagamit na paraan para i-proclaim ang bagong hari? Through the gospel. Amen? So yan po yung original na pagkakagamit ng mabuting balita ng ating Panginoon. So mga kapatid, sagutin natin yung tanong na, so ngayon, ano yung mabuting balita na dala ng gospel? So ano ang balita na dala ng gospel sa panahon natin ngayon? Okay? Mga kapatid, marami tong aralin pero pipili lang po ako mula dun sa ating mga na-recall na mga kwento. No? So ano nga po ba yung dala ng gospel na ito sa panahon natin ngayon? Okay, number 1, the enemy is defeated. Death is defeated and everlasting life is now a gift. Okay, gusto kong sabihin mga kapatid na ang isang mabuting balita na dala ni Jesus Christ, the good news, mga kapatid, again sabi nga natin, proclamation of new king. Yun, doon talaga nag-o-originate ang good news. At nung dumating si Jesus Christ, mga kapatid, ipinakilala ni Jesus Christ na ang totoong kalaban ng tao ay hindi yung nakikita, kundi yung espiritu, the spirit realm. At alam niyo po kung ano ang kalaban ng tao, ay ang kamatayan. Bakit? Dahil naghari ang kasalanan sa tao. So ngayon, dumating si Jesus Christ para bigyan tayo ng mabuting balita. Death is defeated. Okay, babasahin natin mga kapatid, yung mga verses na to sa 1 Corinthians chapter 15, verse 24. Okay. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Tingnan nyo, kailan nangyari yan? Hindi naman nakipaglaban si Jesus Christ sa mga binabasa natin. Mga kapatid, hindi nakipaglaban si Jesus Christ sa paraan ng mga hari noong unang panahon. Nakipaglaban si Jesus Christ through love, no, through grace,
Yun yung paraan ng paghahari ng Diyos. Ipinamalas niya ay pag-ibig. Hindi siya pumapatay, hindi siya sumasakit. Ang Panginoon ay nagpapagaling, nagliligtas, nagbabago ng buhay. Again, yun yung katuparan ng prophecy ng mga propeta. Isang araw may haring ipapadala ang Panginoon upang ipakita niya ang totoong paghahari ng Diyos at ipinakita yun ng Panginoon. Yes, wala siyang kinakalaban ng mga kaharian, ng mga armies, pero yung in spirit world, dun nagtatagumpay si Jesus Christ. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Tingnan niyo mga kapatid, hindi natin 'to nakikita, pero ang mga kaaway na tinutukoy nito ay yung kaaway sa spirito, no mga kapatid. Verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Amen. Ulitin ko, sabi rito, the last enemy to be defeated is death. So mga kapatid, kaya pagdating dito sa verse 15 at verse 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Verse 55, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. So tingnan niyo mga kapatid, bakit nagkaroon tayo ng enemy na death? It is because of sin. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. O bakit tayo nagkaroon ng kasalanan? Dahil may kautusan. Verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Okay, balikan natin mga kapatid. So ano yung good news sa dala ni Jesus Christ? Sabi dun sa verses 24 to 26, ang huling kalaban na kailangang maggapi ni Jesus Christ ay ang kamatayan. Kaya mga kapatid, tingnan nyo. Sa lahat ng religion, only Christianity brings truth. Bakit? Sa maraming religion mga kapatid, lahat ng kanilang mga naging object o yung kanilang mga naging leader, namatay silang lahat. But the only religion na nagpapakilala sa atin mga kapatid ng totoong tagapagligtas, bakit? Hindi kasi siya nanatiling patay. Si Jesus Christ ay muling nabuhay. Amen? At dun sa kanyang muling pagkabuhay, dun mga kapatid, tinalo ni Jesus Christ yung death. Kaya pagdating ng John 3:16, no, sinabi sa atin, ang sino mang manampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit nasabi ni Jesus Christ that that I can give you the gift of life? Bakit? Kasi si Jesus Christ naranasan niya yung kamatayan pero muli siyang nabuhay. And that is good news mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, bakit good news sa atin to? Yes, lahat tayo mamamatay. Pero binigyan tayo ng Panginoon. Mga anak ko, ang mga taong tatanggap sa akin, sa mga mananampalataya sa akin, yes, mararanasan ninyo ang kamatayang physical, pero ang buhay na maibibigay ko sa inyo spiritually ay buhay na walang hanggan. Why? Because I defeated the enemy. Amen. I am the new king. I am the conqueror. I am your defender. Ako ang inyong tagapagtanggol. Amen. And that is the good news sa ating lahat. Marami tayong magiging challenges. Marami tayong paghihirap. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, mararanasan ninyo at maraming paghihirap na daranasin kayo sa mundong ito. Pero tingnan nyo, ang sabi ng ang mga natutunan ng mga alagad, but we are no longer residents on earth. Hindi na tayo mga taga-mundo. Tayo ay alien na lang dito. Why? Dahil nung tinanggap natin ng Panginoon, nung nagkaroon tayo ng totoong connection at relationship kay Jesus Christ, tayo po ay naging citizen ng langit.
Amen. And that is good news sa atin, mga kapatid. Hindi yun magagawa nila King David kahit natalo nila si Goliath. Hindi nila mabibigyan tayo ng eternal life, mga kapatid. Kahit sino pang leader sa bawat bansa, no one can promise eternal life maliban kay Jesus Christ. And that is good news. Kaya mga kapatid, dapat si Jesus ang naghahari sa buhay natin. Amen? Dapat si Jesus ang maghari sa buhay ng bawat tao. Kasi kapag siya ang naghari, mga kapatid, that is good news. Why? Pag si Jesus ang naghari sa buhay ng isang tao, mga kapatid, ipapakita ni Jesus Christ kung paano maghari ang totoong Diyos sa buhay niya. At isa sa babaguhin ng ating Panginoon sa taong paghaharian niya ay mabibigyan siya ng assurance sa buhay na walang hanggan. Amen. Ano pa ang mabuting balita na dala ng gospel sa atin? The corrupt kingdom has ended and the new rulership has begun. O, 'di ba? Yun yung yung ginagamit nila, yun yung mga sitwasyon kung bakit ginagamit nila yung gospel nung panahon nila. Kapag natalo yung isang hari at magro-rule ang bagong kaharian. Okay, tingnan niyo mga kapatid, sa Romans chapter 8 verses 1 to 4 at yung 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Sabi rito sa Roma 8:1, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Tingnan niyo, si Jesus Christ, through Him, so meron dating sistema. Ano yung dating rulership? Ano yung dating system? Yung law of sin and death. Okay, basahin natin sa English, no? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Okay, mga kapatid, again, hindi ko ito maididetalya ng masyadong detalyado, but ito yung kalagayan before, nung wala pa si Jesus Christ. Ang sangkatauhan ay under the law of sin and death. Yun yung unang kingdom before dumating si Jesus Christ. And what is the law of sin and death? Ang nagkasala ay mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay, ano nga po, kamatayan. At yun yung kahihinat na nating lahat kung hindi dumating si Jesus Christ. But tingnan nyo, nung dumating si Jesus Christ, another law has prevailed. No? May panibagong law, may panibagong system ang nag-prevail. Ano po yan? Yung system ng Spirito mula sa buhay ni Jesus Christ. And He set us free from the law of sin and death. Mga kapatid, walang taong hindi talaga mapapahamak. Bakit? Lahat ng tao nagkasala. Pero tingnan niyo sa verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. He set us free. Kaya mga kapatid, bakit nagkaroon ng assurance yung isang taong mananampalataya kay Jesus Christ? Bakit hindi sinabi ni Jesus Christ sa John 3:16 na ang sino mang manampalataya sa akin at yung hindi na magkakasala, sila lang ang may buhay na walang hanggan? No. Because committing no sin is hopelessness. Hindi talaga yun magagawa ng tao. Walang sino mang tao. Anong sabi ng Roma chapter 3 verse 23? Lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Therefore, dumating ang bagong rulership sa pamamagitan ng buhay ni Kristo at siya yung nagpalaya sa atin. Amen. So ngayon, ang system na umiiral sa atin? It's the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Sa mga taga Mountain High Faith Church Alpha at sa Door of Faith Korea, kung natatandaan ninyo yung illustration na itinuro ko po sa inyo nung ako ay nag-preach, yung tao, no, nung pumasok si Jesus Christ sa buhay niya, kasamang pumasok yung kalooban, yung utos ng ating Panginoon. Wala na siya sa labas. Kaya yung taong tumanggap kay Jesus Christ naging alipin ng katuwiran. Hindi kaya ng taong magbago sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa. Magbabago lang siya
kapag dumating si Kristo sa buhay niya. Because only Jesus can set a person free from the law of sin and death. Kailangan mapalitan yun ng law of the Spirit ni Jesus Christ through the life of Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, ang isang tao na tumanggap kay Jesus Christ sa pamamagitan ng gospel ay naging alipin siya ng katuwiran. Hindi natin kayang hindi magkasala, pero dahil yung Espiritu na nabubuhay sa atin, naging alipin tayo ng kasalanan. Kaya nga pag tayo ay nakagawa ng mali, hindi tayo masaya. Amen? Nangangarap tayo na hindi tayo mabuhay sa kasalanan. Why? Because we are set free by the law of the Spirit in the life of Christ. Ngayon, ang gusto nating gawin, yung mabubuting bagay na kalooban ng Panginoon. Kaya nga, dahil alipin na tayo ng katuwiran, kapag hindi natin nagagawa yung mabuti, hindi rin tayo masaya. Bakit? Ang nabubuhay sa atin yung Espiritu ng ating Panginoon. Again, it is impossible for a person na mabago ang buhay niya without Christ in his life. Amen. And that is good news. Sabi ng Panginoon, mga anak, tanggapin niyo ko. Hindi niyo kayang baguhin yan dahil nasa ilalim kayo ng spirit ng kautusan ng kamatayan, kautusan ng kasalanan at kamatayan. Hanggat hindi ako ang pumapasok sa buhay mo, mapapahamak ka dahil sa kasalanan. Amen? Kaya kailangan dumating si Jesus Christ. Bakit? Tingnan nyo, hindi nahahatulang mapahamak. Verse sa Tagalog, ngayon ay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Bakit? Yung hatol sa kasalanan, hindi na siningil sa ating mga tao. Siningil kay Jesus Christ. Isn't it good news, mga kapatid? Di ba good news yon? At mga kapatid, isang bagay pa na kalagayan natin na nasa sa buhay natin si Jesus Christ, ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa atin. Kaya sabi dun sa second verse natin, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Nasaan nga po siya? Nasa buhay natin. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Again, saan tayo pinalaya? Pinalaya tayo from the law of sin and death. Kaya nga mga kapatid, hindi ka taong walang pag-asa. Kapag si Kristo ay nasa buhay mo, nananahan sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, merong kang pag-asa, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen? Hindi na tayo matatakot na tayo ay hahatulan dahil inalis na tayo ng Panginoon sa hatol. And that is good news. Amen? Pinalaya tayo ng Panginoon. Mga kapatid, sana magkaroon tayo pa ng deeper ng understanding about this. Mga kapatid, hopeless ang isang taong walang Kristo sa buhay niya. Maniwala kayo, ang taong walang Kristo sa kanyang buhay, walang ibang nag-aantay sa kanya, kundi kapahamakan. Amen? At kung ang isang tao ay tumanggap kay Jesus Christ, he has been set free. Amen? Pinalaya siya ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ano pa ang balita na dala ng gospel? Mga kapatid, natatandaan niyo yung isang bagay na sinigaw ni Jesus Christ nung siya ay nasa krus. Sabi niya, it is finished. No? Sabi sa John chapter 19, verse 30. Basahin natin. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So bago mamatay si Jesus Christ, mga kapatid, may sinigaw siya. It is finished. And what is finished, mga kapatid? Another good news. Alam nyo ba, yung salitang it is finished, sa Greek word is tetelestai. Tetelestai. Mga kapatid, yung tetelestai, yung sinigaw ni Jesus Christ na natapos na, naganap na. Mga kapatid, hindi yung kagaya ng salita lang natin na natapos na, naganap na. Tetelestai, it is a legal term normally used in a courtroom. Hindi siya pangkaraniwang ginagamit na, o tapos ka nang kumain, o naubos mo na ba yung pagkain mo? Hindi yung ginagamit, natetelestai mo na ba ang pagkain mo? Tetelestai na ba yung iyong paggagawa mo ng assignment? Tetelestai na ba yung iyong trabaho? No, mga kapatid, hindi siya ginagamit normally doon.
Ginagamit yung tetelestai sa courtroom. So tetelestai is a legal term. Ginagamit yung salitang tetelestai where the accused is acquitted from all his charges and all his obligations are fully paid. Mga kapatid, ito yung kalagayan bago mamatay si Jesus Christ. Lahat tayo candidate sa death penalty. Why? Because we are sinners. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo subject for death penalty. Pero meron tayong naging tagapagtanggol. Amen? Si Jesus Christ, the King of all kings, the King of kings and the Lord of lords. Siya yung pumasok para ipagtanggol tayo, para siyang attorney na pumasok sa atin at siya yung gumawa ng paraan para tayo yung mga accused, tayo yung mga kriminal, but we are acquitted. Amen? At imagine niyo si Jesus Christ para siyang attorney na ipasa yung kaso ng bawat kasalanan natin, mga kapatid. Yung kaso mo, yung kaso ko, yung kaso natin lahat, ipinanalo ni Jesus Christ sa courtroom ng kanyang ama. At kapag sinabi doon sa courtroom, nagtagumpay yung acquitted, yung accused, sisigaw yung attorney, sasabi niya, tetelestai, ibig sabihin, acquitted sa lahat ng charges. Okay, fully paid. Lahat ng charges, mga kapatid, ay sinagot na. Amen? Satisfied na. Wala nang natitira pa na kaso laban sa'yo. Wala nang sisingilin sa'yo. Wala nang sisingilin dun sa accused. Why? Because it is finished. Tetelestai. Amen? Fully paid. Mga kapatid, sana maintindihan ninyo at sa pagbasa natin itong verse na to, sana mas lalo nyo ma-appreciate kung paano to sinabi ni Juan dito sa 1 John chapter 2, verse 1 to 2. Sabi niya rito, mga kapatid, mga munti kong anak, imagine ninyo tayo yung sinasabihan niya, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Yes, yan talaga yung ultimate goal ni Jesus Christ. Mga kapatid, hindi dumating yung gospel para sabihin sa atin, o sige, magkasala na kayo, pwede nyo nang gawin kasi namatay na ako para sa iyo. No, mga kapatid, no. The true gospel is, mga anak, mamamatay kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Pero narito ako ang inyong tagapagtanggol. Ako ang inyong savior. Hindi nyo kayang mabuhay ng banal. Let me help you. I will lead your life to live righteously kasi hindi mo yan kayang gawin nang wala ako sa buhay mo. Pero mga kapatid, can we do it perfectly? Hindi pa rin. Kaya ito yung sinabi ni Juan, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tignan nyo ginagawa ni Jesus Christ, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama na si Jesucristo na siyang matuwid. Si Jesus Christ, mga kapatid, even you are still failing, kahit bumabagsak ka pa rin, kahit dun sa mga kahinaan mo na fail mo pa rin ng Panginoon, si Jesus Christ, He keeps on rescuing you. Amen? Siya pa rin yung advocate. Siya pa rin yung sumisigaw. Tetelestai! Tetelestai! May pag-asa pa tong taong to. May pag-asa pa tong Kristiyanong to. Yes, bumabagsak siya. Pero hindi siya walang pag-asa. Why? Dahil ako ang tagapagtanggol niya. Amen? Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Verse 2, tuloy natin yung binabasa sa verse 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para sa kasalanan din ng buong sanlibutan. Mga kapatid, Jesus is the payment. Siya yung full payment ng lahat ng kasalanan. At mga kapatid, walang kasalanan na hindi na-cover ni Jesus Christ. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, nung sumigaw siya, it is finished. He meant it, mga kapatid. He meant it. Walang kasalanang natira na hindi sinagot ni Jesus Christ. Amen? Mga kapatid, kung nakikita mo yung sarili mo na isa kang taong makasalanan, you are not hopeless. Jesus is your rescuer. Amen? He is your savior. Siya ang nagmamahal sa mga taong makasalanan na kagaya natin.
at sa Panginoon, you are not a hopeless case. Ang pag-asa mo ay ang Panginoon. Hallelujah. And that is good news, mga kapatid. Napakaganda ng balita na ito. Mga kapatid, tinan nyo lang, before I end, ito yung napakagandang sample sa buhay ni Moises. No? Alam nyo ba, mga kapatid, na si Moises ay, he was a great man. Amen? At dahil siya ay dakila, mga kapatid, pero nung panahon na siya ay nabuhay, siya yung example na under siya ng law of sin and death. Alam niyo, nagkaroon siya ng prayer, Lord, sabi niya, pwede bang makita kita? Pwede bang makita ko yung glory mo? Pero alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanya, okay, makikita mo ko pero hindi mo makikita yung aking muka. Okay, sabi sa Exodus chapter 33 verse 20, pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking muka dahil walang taong nakakita sa mukha ko ng nabuhay. So, ang isang tao noong unang panahon, mga kapatid, hindi nila pwedeng makita ang mukha ng Diyos dahil ikamamatay yon ng tao. Why? Because we are under the previous law. They were under the previous law, the law of sin and death. Dahil banal ang Diyos at hindi niya ito makikita. At alam niyo, mga kapatid, si Moises ay ang kanyang role ay dalhin ang bansang Israel sa lupang pangako, sa promised land. Pero alam niyo ba na mayroong kasalanan si Moises, kaya alam niyo guys, hindi siya nakarating sa promised land. Hindi siya nakapasok. Sabi sa Numbers chapter 20 verses 11 to 12. Pagkatapos itinaas ni Moises ang kanyang baston, pinalo ng 2 beses ang bato at bumulwak ang tubig mula rito at uminom ang mamamayan at ang kanilang mga hayop. Alam niyo, mga kapatid, ang utos lang kasi ng Diyos kay Moises ay sabihin sa bato, pero pinalo niya. Verse 12, tingnan nyo. Pero sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita, hindi kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Hindi sila nakasama, mga kapatid. Hindi sila naka-enter sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid, this was his role. Ang dalhin ang bansang Israel sa lupang pangako. But because of his sins, hindi rin nakapasok si Moises. Pero alam niyo, mga kapatid, nung panahon ni Jesus Christ, may isang event tayong makikita. No? Basahin natin sa Luke chapter 9 verse 28. Mga 8 araw matapos sabihin ni Jesus iyon, isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago sa isang bundok upang manalangin. Habang nananalangin si Jesus, nagbago ang kanyang mukha at ang damit niya ay naging puting-puti at nakakasilaw tingnan. Biglang lumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias. At alam niyo kung ano nangyari? Nung dumating si Elias at si Moises, no, yung pinag-uusapan natin, nakipag-usap sila sa kanya. Mga kapatid, ito yung gusto ko sabihin, mga kapatid. Nung dumating si Jesus Christ, mga kapatid, si Moises ang pag-usapan natin. Si Moises, na nung siya ay nasa ilalim ng law of sin and death, hindi niya nakita ng mukhaan ng Diyos. Pero dito sa Mount of Transfiguration, lumabas si Moises at kausap niya ng mukhaan si Jesus Christ. Nakita niya ng mukhaan si Jesus Christ. And you know what? What is another amazing thing? Si Moises kinakausap ni Jesus Christ sa promised land. What I mean, mga kapatid, yun yung sinabi ni John sa binasa natin sa John chapter 2. Patay na si Moises, pero yung kasalanan ni Moises nabayaran pa ni Jesus Christ. Matagal nang patay si Moises. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa sa Panginoon. Kasama siya sa tinubos ni Jesus Christ. Kapatid, ang gusto ko sabihin sa inyo, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, hindi yun effective lang nung namatay siya sa cross up to present. No. Yun yung sinabi na
kasalanan ng buong sanlibutan. Even nung mga namatay na nung unang panahon. That is the good news of Jesus Christ. Here I am. I am the new king. I am the new king. Pasok kayo sa bagong kingdom. Dun sa dati yung kingdom, walang pag-asa doon. Sa akin, meron kayong pag-asa. Amen? That is good news. Mga kapatid, whenever na natatakot ka, whenever na dumarating sa puso mo, sa isipan mo, that heaven is not for you. Kasi parang sa performance mo, parang hindi ka good, hindi ka magaling. Mga kapatid, Jesus paid your debt. Binayaran ni Jesus Christ yung ticket mo papunta sa langit. Amen? And always remember, one day, we will see Jesus face to face. Hindi dahil naging magaling tayo. Hindi dahil naging mabait tayo. We will see and we will enter heaven because Jesus paid for it. Amen? Dahil pinayaran niya yon. So mga kapatid, ano ang obligation natin sa gospel? Mga kapatid, ano ang approach natin na dapat maging approach natin sa gospel? Number 1, mga kapatid, huwag nating ikahiya ang mabuting balita. Amen? Do not be ashamed of the gospel. Kagaya ng sinabi ni Paul, no, sa Romans chapter 1 verse 6, hindi ko kinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. So mga kapatid, whenever we will be talking about Jesus, whenever we will be talking about His life, about what He did for us, wag nating ikahiya. Do not be ashamed na tayo ay mga iniligtas ng ating Panginoon. And number 2, mga kapatid, na gawin natin sa gospel, mga kapatid, i-proclaim natin, ipamalita natin, iparating natin sa mga taong kakilala natin. Hindi natin siya ikahihiya at ipahayag natin siya. Sabi sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at ang mga mamamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Anong ipapahayag natin? Ang mabuting balita. Amen? So mga kapatid, the gospel is about you. The gospel, it is about us. It is the good news of God about us. We are saved. We are set free. Amen? And all our sins, all our punishments are fully paid by Jesus Christ. So ngayon, anong gagawin natin? I-proclaim natin ito. Ipamalita natin ito. At huwag tayong mahiya na ito ay ipaalam sa lahat ng mga tao. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, I hope lumalim ang inyong understanding. Sino po ba? Meron po ba kayong mga bagong natutunan about the gospel?